Happy anniversary, Light of the World Commonwealth. It is a joy na maging kabahagi po ako ng inyong celebration na bagamat hindi po ito yung ine-expect natin how to celebrate our anniversaries. Alam naman po natin that God is still in control. Alam niyo po, siguro yung ibang ine-expect ay konti lang ang makaka-attend, pero nandun pa rin yung pagkain, nandun pa rin yung mga prices. But sorry to say na hindi po ito yung inaasahan natin. But at least, one good thing is we can still celebrate. Kasi nga, ang Diyos ay mabuti. So, ang inyo pong tema for this year is you are the salt of the earth, you are the light of the world. At alam po natin na ito pong mga talatang ito ay makikita po natin sa Matthew 5:13 to 15. And I would like to read from the English Standard Version. You are the salt of the earth, but if salt has lost its taste, how shall its saltiness be restored? It is no longer good for anything except to be thrown out and trampled under people's feet. You are the light of the world. A city set on a hill cannot be hidden, nor do people light a lamp and put it under a basket, but on a stand, it gives light to all the house. In the same way, let your light shine before others, so that they may see your good works and give glory to your Father who is in heaven. Father, in the name of Jesus, we believe that you have a message for everyone in Light Commonwealth, especially today that they are celebrating their 33rd anniversary. Be in control even for this message, and Holy Spirit, I trust that you are our teacher, and I am careful to give back all the glory, honor, and praise to Jesus, who alone deserves the glory. In Jesus' name, Amen. So, kailangan po na maunawaan natin na ito pong Matthew chapter 5 verse 13 to 16 is a part of the Sermon on the Mount. Before this, alam po natin na nandun po yung Beatitudes. At ang mapapansin po natin, ito pong Matthew 5:13 to 16 is what we call a metaphor. Bakit metaphor? Kasi ang metaphor po, it is a figure of speech to make the meaning clearer. Kaya nga po, tayo po ay ihinalintulad sa isang asin at saka ihinalintulad po para isang ilaw. So makikita po natin na unang-una na mapapansin po natin ay God made it clear of our identity. Kasi ang identity po natin na iproject po ng Panginoon dito ay yung pagiging asin at yung pagiging ilaw. So, in this identity that God has been trying to project para sa ating mga Kristiyano, sa ating mga mananampalataya, mapapansin po natin na merong tatlong bagay na dapat nating makita at maunawaan. So, bilang isang asin at saka bilang isang ilaw, ang number one point po natin is yung tinatawag po nating purpose. Yung layunin. Kasi nga po dito, nabanggit nga po dito sa verse 13 na ang asin, ang gamit po ng asin, it is used for preservative and it is also used for seasoning. So, alam na alam po natin na kung yung asin halimbawa ay hindi na maalat, wala nang silbi. Wala nang dahilan na ito ay gamitin mo pa, sapagkat kung ito ay wala nang silbi, ito ay itatapon mo na lang, tapakan mo na lang. Because it becomes useless. And in the same manner, yung ilaw din, kasi ang ilaw po, it is used to illuminate, to expose yung things hidden in the dark, to give light, to lead us, to guide us, to make things clearer.
Kasi kung madilim ang isang lugar, syempre ikaw ay mangangapa. Hindi mo makikita ang mga bagay-bagay. Pero kung ito po ay merong liwanag, di ho ba, napakaganda po, sapagkat you can see almost everything. Makikita mo talaga ang mga bagay-bagay. At dahil dito po, ay mapapansin po natin na ang mga bagay na nakikita po natin nagkakaroon ng saysay, at bilang mga ilaw ay tayo po yung nagsisilbing liwanag. We are the light. At kung merong liwanag, na-expose po yung darkness around us. At tayo po yung mag-guide at saka maglilid sa mga tao doon sa tamang lugar para sila po ay hindi mapahamak. So, kung titingnan po natin ang history ng Light of the World Commonwealth, it all started in Batasan Hills. Doon po, alam naman po natin, sa gilid po ng Commonwealth na ngayon ay malapit na po doon sa sa Batasan, yung daan papunta doon sa loob. And ito po, 33 years ago, alam niyo ho ba na ito po ay nasimulan. At ito po, 33 years. Ibig sabihin, mula nung simula, ito ay nagpatuloy. So unang-una, mapapansin po natin na sa Philippians chapter 1 verse 6, it is God Himself who started the church. Kasi kung hindi ang Diyos ang nagsimula ng Light of the World, previously Batasan to now, presently Commonwealth, hindi mo i-expect na magsusurvive ng 3 dekada yan. But since we recognize that God Himself is the one who had established this church, yung purpose na dapat magampanan ng isang iglesia at yung mga naroon po kabahagi ng pamilya ng iglesia, ito ay magpapatuloy, then we can see na yung sinimulan ng Panginoon, ito ay pagpapatuloy niya at tatapusin niya. Pero alam niyo po ba, napakakulay po talaga ang Light of the World Commonwealth, sapagkat ito po ay isang church na napakarami pong mga pastor na nagdaan. Siguro po ay siguro ang pinakamatagal si Pastor Hoben, tapos for a while nandyan si Pastor Regine, nandyan si Pastor James, sina Pastor Dasco. So makita po natin na ang iglesia po ng Commonwealth, ito po ay sinimulan ng Diyos, may mga taong nagtanim, pero may mga taong nagdilig din. Kaya nga po sa Corinthians chapter 3 verse 6, ang sabi nga po ni Paul doon, Paul planted, but Apollos watered, but it is God who causes the growth. So makita po natin na marami po talagang ginamit ang Panginoon para magpatuloy ang iglesia. So marami po ang nagpagal, marami po ang nag-effort, marami po ang talagang dumaan para itong iglesia na mahal ng Panginoon ay magpatuloy at lumago. And finally, alam naman po natin na marami pong mga pinagdaanan din ang mga tao dito. Pero ang isang maliwanag po ay yung purpose nandoon po. And because of the purpose of expanding the kingdom of God, projecting the identity that is expected from us, alam niyo ho ba, this purpose sustained the church. Alam naman po natin, siyempre, it is God who causes the growth. Pero marami pong mga ginamit ng Panginoon. Wala na po yung iba. Yung iba ay nasa ibang ministeryo na. Pero because God had set people for a purpose in a specific season, nagpatuloy po ang gawain. And no one can really claim
credit. Kumbaga, wala talagang makapagsabi, ay dahil sa akin. Kasi si God lamang po ang may karapatan na dapat po siyang maitaas, na dapat siya po ay mapapurihan. Because without God, this ministry should not have existed. And God had used people in a specific season para unti-unti maitawid yung plano ng Diyos nagmula sa batasan napunta sa Commonwealth. And sabi ko nga po, the common denomination is lahat ng naglingkod sa Light of the World, Batasan and Commonwealth, they love God. Kaya po nagpapatuloy ang gawain sapagkat lahat po ng mga manggagawa, lahat ng mga naglilingkod, lahat ng mga miyembro, kayo po na taga-Light, Commonwealth, galing yung iba sa Batasan, yung iba napunta na sa sa Villa 6, yung iba may kanya-kanyang mga pinagmiministeryuhan. That really is not the main issue. Ang main issue po ay lahat po ng mga ginamit ng Panginoon noon hanggang ngayon, mahal nila ang Panginoon at alam nila kailangan ang salita ng Diyos ay maipangaral. Mapulpil po yung Great Commission. Yung Matthew 28:18 to 20 na kung saan sinabi daw, go into the whole world and preach the gospel, baptizing those who believe in the name of the Father, of the Son, and of the Holy Spirit, and teaching them to obey everything that I have commanded you. So makikita po natin that your church, ang inyong iglesia po, nandyan pa rin hanggang ngayon sapagkat mahal nyo ang Diyos, alam nyo po ang inyong layunin. Na sa 1 Peter chapter 2 verse 9, alam nyo na kayo ay pinili ng Diyos. You are a chosen generation. You are a royal priesthood, a holy nation, a peculiar people, called out of darkness into His marvelous light, to proclaim what had happened in your life. So makikita po natin na meron po tayong layunin. Tayo ay pinili ng ating Panginoon. Philippians chapter 2 verse 15, ang sabi po doon ay, shine like stars. Alam niyo po, sabi nga po natin kanina, ang salt, it is used for seasoning, it is used for preservation. Ang mundo ay magulo, walang inaasahan. Kailangan tayong mga Kristiyano para maging asin, para ma-preserve ang kabutihan, para light of the world, para tayo po ay magliwanag sa gitna ng kadiliman, para ang mga tao meron silang susundan, a pattern, an example, a model. Kaya tayo po nag-i-exist hanggang ngayon. Maraming pinagdaanan ng ating church sa Light of the World Commonwealth, pero nandyan pa rin kayo kasi hindi pa tapos si Lord sa bawat isa po sa atin. God is just starting. Alam niyo, 3 dekada po ito, but our purpose will never change. Na to fulfill the Great Commission, to prepare people for the coming of the Lord Jesus. Na tayo po ang gagamitin ng Panginoon para maihayag ang magandang balita, ang pag-asa, ang daan. Who is the Lord Jesus? Sa John 14:6 nga po, ang sinasabi doon ay, Jesus is the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through Him. So, makikita po natin na yung purpose of proclaiming the gospel, and secondly, the purpose of glorifying God. Ikaw naglilingkod ka, ikaw sumasamba ka, ikaw ay umaattend, ikaw ay committed diyan sa gawain na kung saan ka nakalagay ngayon, because your purpose aside from proclaiming the gospel is to give glory to God.
Sa 1 Corinthians 10:31, whether you eat or drink, do it all to the glory of God. In Colossians 3:17, alam po natin, whether in words or in deeds, do it all to the glory of God. So, ibig sabihin, ang Light Commonwealth ngayon, alam na alam po natin na nandiyan pa rin yan, mamamayagpag pa rin yan, kasi ang nasa puso po ng mga umaattend sa Light Commonwealth ay itaas nila ang Panginoon. Wala po yung kanya-kanya, kundi tayo po ay sama-sama para magawa yung kalooban ng Panginoon, para magawa yung plano ng Diyos diyan sa lugar na kinalalagyan po natin. We will glorify God. We will honor God. And whatever success that we have, dapat it must be ascribed to the King of Kings and the Lord of Lords. Hindi po ito dahil sa isang tao na ikaw ay magaling, dahil ikaw ay marunong, dahil ikaw ay masipag. Remember, it is God who causes the growth and He deserves all the glory. So makikita po natin na in fulfilling the purpose and the plan of God in your church, dyan sa Commonwealth, you must understand na ministry is never a competition. It must be cooperation. Alam niyo po, kung maliwanag po itong purpose na ito, ay makikita po natin yung katotohanan na tayo po ay magtatagumpay. And as long as our purpose is being met, we will thrive. We will succeed. Kung ikaw ay asin at ikaw ay pa rin, magagamit para magkaroon ng lasa ang pagkain at saka maipipreserve ay yung mga bagay-bagay, ikaw ay kapaki-pakinabang pa rin. Habang ikaw ay sumisindi at nagliliwanag pa rin bilang isang ilaw, then you are fulfilling your purpose. And as long as you are fulfilling your purpose, you are still usable. Kagamit-gamit ka pa rin. Kapaki-pakinabang ka pa rin. Pero, once our purposes is not met already, ang sabi po dito, kung ang asin ay wala ng alat, wala na siyang kwenta. Kaya wag po nating ialaw ang ating mga sarili na magiging walang kwenta. Kailangan naka-connect, naka-align po tayo parate sa purpose ng Panginoon to preach the gospel and to glorify Him. Alam niyo kung bakit? Kasi habang ginagawa po natin ito, tayo magsusurvive, magpapatuloy, magta-thrive, magiging successful. As long as we are doing our purpose. Pero ang warning po dito, I must stress all over again, kung ang liwanag nawalan ng liwanag, madilim na rin po siya. Kung asin wala ng alat, wala na rin po siyang kwenta. At kung wala ng kwenta, ang isang tao, ang isang bagay, ito po, tinatapak-tapakan na lamang po, ito ay itinatapon na. So we must understand, my brothers and sisters, na ang ministry po, ang nag-unite po sa atin, iisang Diyos, iisang Panginoon, iisang banal na Espiritu, iisang layunin. At kung itong layunin na ito, yung motivation sa ating paglilingkod ay nawala na po, then expect destruction will follow. Ang mahalaga po, hindi yung nagtatanim, hindi yung nagdidilig. Ang mahalaga po, God who causes the growth. Let us be one in doing the purpose and avoid being useless. Kasi kung wala ka ng kwenta, wala ka ng gamit, aalisin ka na ng Panginoon. So my brothers and sisters, being the light of the world and the salt of the earth is fulfilling our purpose. Na nagiging kapaki-pakinabang pa rin tayo sa ating Panginoon. So
So number 1, purpose. Number 2, power source. Paano ka magiging liwanag kung wala ka namang pinagkukunan ng liwanag? John chapter 8 verse 12, ang sabi po doon, Jesus is the light of the world. Kapag sinabing Jesus is the light of the world, He teaches and He guides. Alam niyo ho ba, ang ilaw, kapag hindi mo inon yan, walang current na magpuplo, ibig sabihin, hindi siya magliliwanag, hindi siya sisindi. Kailangan ng power source. Sa Zechariah chapter 4 verse 6, ang sabi po doon, not by might, nor by power, but by my spirit, saith the Lord. So maliwanag po na hindi sa sarili nating kakayanan. We need a source of power. Power source. And in John chapter 15 verse 7, ang sabi po doon ay dapat we must be connected with the vine. Because unless we are connected to the vine, then we will not bear fruit. Fruit that remains. Kaya kailangan po kung gusto natin na tayo po ay maging asin, na gusto po natin na tayo po ay maging ilaw at magliliwanag, we must be continuously connected to Jesus, who is the light of the world. In Acts chapter 1 verse 8, alam din po nating lahat na, and when the Holy Spirit comes, you shall receive power and fire, and you will become witnesses unto Jerusalem, Judea, Samaria, and to the outermost part of the world. Connected to Jesus, empowered by the Holy Spirit. So makikita po natin, yung purpose na inilatag ng Panginoon, magagawa po natin kapag meron tayong power. Power that can be found in Jesus, power that can be given to us through the Holy Spirit. And of course, alam po natin, siguro natatanong nyo, paano naman? Ano ang role ng God the Father? Diba? Even in Psalm 46 verse 10, ang sabi po doon, be still and know that I am God. I will be exalted among the nation. I will be exalted among the earth. So, ibig sabihin po na kapag tayo ay iniilawan, tinuturuan ng Panginoong Hesus sa pamagitan ng kanyang salita, tayo ay pinupuspos ng banal na spirito, at ang ating Diyos Ama ang siyang nagpapakilala sa atin. And para sabi niya, I will be exalted among the earth. I will be exalted among the heavens. Kaya maraming magiging himala at maraming naging himala na pinagdaanan ng iglesia ng Light of the World, Commonwealth, or Batasan kasi kasama ninyo ang Diyos. God is with you. Jesus is at the center of your church. The Holy Spirit is at work in your church. And you were willing vessels. So nakikita nyo ho ba, itong power na ito, galing sa Diyos ito, hindi po sa tao. Hindi po sa inyo. Tayo po, wala po tayong kapangyarihan. Meron tayong kapangyarihan dahil binibigyan tayo ng Diyos. Nararanasan natin yung kapangyarihan na ibinibigay ng banal na spirito. At yung lakas, ito ay pagkakaloob sa atin when we wait upon the Lord. Isaiah 40:31, those who wait upon the Lord shall renew their strength. Power, repress, revive. Bakit? Because of prayer, a time given to God. Empowerment from the Holy Spirit and power from the Word of God. So makikita po natin na tayo po ay pinili ng Panginoon for a purpose. Pero tayo po, para ma-accomplish natin yung purpose, alam po natin that we need the power. The good thing is, hindi lang we need the power, we've got the power. Kaya naniniwala po tayo na ang Panginoon
ay patuloy na kikilos dahil ang kapangyarihan ng Diyos ay nasa bawat isa po sa atin. And thirdly, kailangan po nating makita at maintindihan po that yung presence ng asin, presence ng ilaw, presence ng asin sa kinakain, halimbawa, o di kaya doon sa sa bagay na pinipreserve, at saka yung ilaw sa mundong ginagalawan. Alam nyo ba, presence brings transformation, brings change. Our presence as light and salt, it will make a difference. It will create an influence. Di ba, tayo ay binago ng Diyos. 2 Corinthians 5:17, if anyone is in Christ, he is a new creation. The old is gone, the new has come. At noong tayo po ay binago ng Diyos, alam niyo ba, yung mga nasa paligid natin, unti-unting magbabago sapagkat tayo na binago ng Diyos, we will be an influence. We will create an impact sa ating mga pamilya, sa ating opisina, sa ating pong lugar na pinagtatrabuhan, sa pinag-aaralan, sa community na kinilalagyan natin. When you are there as the salt and the light, kailangan may makitang pagbabago because you are there to influence. You are there to preserve. You are there to illuminate. Kaya kailangan po, ngayong 33rd anniversary natin, dapat merong kapansin-pansin na nakikita kung nasaan ka man. Sapagkat daladala mo yung liwanag, daladala mo yung asin. Sabi ko nga po, this is a metaphor, but it speaks about you. Being a light, being a salt, it speaks about your identity as a Christian, as a person belonging to Christ, living in righteousness, avoiding sin, and working with signs and wonders, with miracles, because this is the power of your presence, the influence of your presence. Kailangan merong nangyayaring pagbabago kung nasaan ka man. Kasi nandun ka eh. Di ba sabihin mo sa katabi mo, yung lugar mo na bago dahil nandun ka. Because the presence of every Christian should dominate that place. Hindi po yung tayo magtatago. Hindi tayo yung nahihiya. Kundi tayo, hindi na po tayo magtatago. We will be on the offensive. Na tayo magpapakilala. Na tayo magbibigay ng assurance. Tayo ay magbibigay ng pag-asa na sa gitna po ng kinalalagyan, kahit may COVID, si Lord ang mag-aalaga. Kung magkasakit man tayo, siya ang magpapagaling. Kung mamatay man tayo, siya ang kapiling po natin. So we are not a people of fear. We are a people of faith. Kaya, we make a difference. So mga minamahal, sabi po sa Revelations 12:11, alam niyo ba, they have defeated the devil or the enemy by the blood of the Lamb and the power of their testimony. So alam niyo po yung liwanag at saka yung asin, it speaks about our life. Yung buhay po natin, how we act, how we speak, how or what values we have. Kasi it pertains to our life. Kaya nga po metaphor ito eh. It speaks about you being who you are in the Lord, fulfilling your identity as a Christian, as an ambassador of the Lord Jesus, to bring transformation. Kaya ang sinasabi ko, yung presence mo, it must create or make a difference. So, alam nyo po, kaya naman talaga nating magliwanag. Kaya naman talaga nating maging asin. Kailangan lang ay magkaisa talaga tayo. If we are one in purpose, to be somebody
na maganda ang testimony, madali tayong maka-invite, maka-win ng mga souls. Pero sometimes, the problem is, tayo may division, may anger, may hatred, may unforgiveness. Habang tinitingnan ko nga po yung panalangin ng Panginoon sa sa John 17 verse 11, ang sabi ng Panginoon doon, I pray for those who believe in me. I pray for my disciples that they may love one another, that they may be one. Alam niyo po, ito rin po madalas kong panalangin sa sa Light of the World Commonwealth na magkaisa, patuloy na magkaisa. Tayong mga magkakapatid sa Light of the World Commonwealth, iisa lang naman ang purpose natin to glorify God and to win people for His kingdom. Bakit kaya hindi nagkakaisa? Nakakalimutan na ba natin yung purpose natin? Yung purpose na dapat mag-unite sa atin. It doesn't matter kung bago ka, matagal ka na. Ang mahalaga, we have one purpose. And if this purpose is our main focus, we will win the prize, we will succeed, we will grow and multiply. Pero kung hindi na po tayo nabubuhay ayon sa ating layunin, tayo po wala ng kwenta. Tayo po tapak-tapakan na lang. Tayo po ay itatapon na lang. I would like to end with my testimony. You are now 33 years sa Light of the World Commonwealth. Pero alam nyo, merong isang bagay na nangyari na hanggang ngayon, wala pa rin nakakaalam sa inyong lahat. But I would like to share this testimony for you to understand. It is not me, it is not us, it is about God. Nung nagsimula po ang Light of the World Commonwealth, na dati Light of the World Batasan, si Pastor Omar, si Bishop Omar, siya po yung pumupunta sa Batasan para mag-minister. He pioneered the church. Pero sa mga datihan, siguro naman alam nyo na ako yung unang kasama ni Bishop Omar kapag punta doon. Hindi lang ako, may mga team kami galing sa Lagro. We serve in the church sa Lagro in the morning, pagkatapos sa hapon pumupunta kami sa Light Batasan. Habang tumatagal, syempre, dahil si Bishop Omar ay siya na yung pastor sa sa Lagro. Isang araw, kinausap po niya ako, sabi niya, Manny, maghanda ka na. Bakit? Ikaw na yung magpapastor sa Light Batasan. Ako, ninervyos ako kasi syempre, nag-a-assist lang ako kay pastor. Wala naman ako talagang formal training at that time. Bagito. Pero excited din po ako. Kasi ang parati ko pong paniniwala, hindi naman ako mag-a-assist kay Bishop, kundi rin ako magpapastor. Excited po ako. Wala po akong sinabihan maliban sa aking asawa. Sabi ko, sinabi ni Bishop Omar, ako na daw magpapastor sa Batasan. Okay ba sa'yo? Sabi ko kay Pastora Christy. Tinitingnan lang naman niya po ako kasi sa Lagro, medyo nag-i-struggle na po kami ng konti kasi nga full-time naman po talaga kami noon. Tapos biglang lilipat sa Batasan. Nagpo-pray po ako. Sabi ko, Lord, I'm excited but I'm afraid. Kinasunod na Sunday, I was expecting na papakilala na ako ni Bishop
na magpastor doon sa Light Batasan. Pero alam nyo ho ba, the next Sunday that we went there, meron na pong pastor na iba. Tapos hindi na kami nag-usap ni Bishop tungkol doon. Hindi ko na siya tinanong kung bakit hindi niya itinuloy yung sinabi niya. Bakit iba yung naging pastor, hindi ako? Well, of course, nung una, I was really hurting. Sabi ko, bakit pinangakuan ako, sinabi na ako ang magpapastor doon, pero bakit hindi natuloy? Siyempre, nag-struggle ako. Siyempre, alam ng asawa ko kung bakit ako nag-struggle at that time. Pero sabi ko, Lord, tinatanggap ko ito. Maaring una, hindi ako prepared. Pangalawa, hindi ako karapat-dapat. Pangatlo, baka hindi ito yung lugar para sa akin. So, I consoled myself with going into the presence of God. Sabi ko, Lord, hindi ba yun yung plan at saka purpose mo sa akin na magpapastor ako doon? Alam niyo po, matagal. Siyempre, kung 86 ba kayo nag-start? Or 87? Pagkatapos po nun, siyempre, okay na sa akin. Siguro, sabi ko, hindi ako para doon. Hindi ito ang kalooban ng Panginoon. Hindi pa ako ready. So, kahit sumama ang loob ko, to be honest, sumama din naman ang loob ko, na prostrate ako. Pero hindi ako tumigil. Hindi ko sinabing si Bishop naman, ay wala akong sinising tao. Ang tinanong ko, Lord, ano ang plano mo para sa akin? Ano ang purpose mo para sa akin? Hanggang sa dumating po yung year 1990. Minsan nakakatulong pa rin ako, kaya lang siyempre iba na ang pastor doon, kaya hindi na kami nakakapunta, minsan-minsan na lang. Pero nung dumating ng 1990, I was given the privilege na mag-pioneer po sa Novaville. And then doon ko po nakita ng Diyos, iba ang plano para sa akin. Sabi ko, ano kaya ang nangyari kung natuloy akong magpastor sa Light of the World Batasan at that time? Siguro wala yung Light of the World Novaville na ngayon ay Light NC na tinatawag. Marami po nangyayari sa ating buhay na minsan hindi nating nauunawaan. Pero alam ni Ninong Ruben yan, na nung nagsimula ang Batasan, nandun kami. Hanggang sa ang daming pinaglipatan, ang daming pastor. Puri ng Panginoon, nagtagal si Pastor Joven. Ilang taon din po siyang nagpastor, kahit sa dami ng pinagdaanan ng Light of the World Batasan na naging Commonwealth na, nagpatuloy pa rin po siya. Ako po, to be honest, Light Commonwealth, I want to tell you something. Nung nagsimula ang Light Batasan, I was there. I have followed your church. Ipinagmamalaki po si Pastor Joven, to be honest. Bakit? Nung siya ay dinisiplina po natin, 2 taon na po siya under restoration period. Pero hindi siya umalis. A sign of humility and submission to God and to authorities. And this is something that I recognize in the life of Pastor Joven. He is not a perfect pastor. Marami kasi yun talaga, kahit sino naman na pastor kagaya ko, marami rin kayong mapapansin sa akin. But I value his submission to authorities. I'm so thankful with Pastor Regine also. Kasi noong si Pastor Joven ay under restoration, he took over. Siya yung nagpatuloy.
Pero kung si Pastor Joven, si Pastor Regine, hindi po yun ang mahalaga. It is God who sustained the church. It is God who will continue the future of Light of the World Commonwealth. Lahat kayong mga leader, mga minamahal kong kapatid sa Panginoon, dapat unawain po ninyo ito. It is God who is still in control. Kaya babalik si Pastor Joven, kaya mag-i-stay si Pastor Regine, ang Panginoon ang may hawak ng Light of the World Commonwealth. Jesus is the head of the church. Bakit nangyari yung mga bagay na nangyari? Sa ngayon, maaari nating hindi maipaliwanag. Pero sa mga susunod na panahon, kagaya ng nangyari sa akin, aminin na natin, medyo siguro inabot din ng taon na talagang dinamdam ko rin ng konti yung pagkakataon na yun. Pero nung ginamit na ako ng Panginoon sa ibang lugar, sabi ko, kaya pala Lord. Kaya pala hindi ako nagpastor doon kasi meron kang paglalagyan sa akin na kung saan I can minister more effectively. Kaya sa inyong ika-33 anibersaryo, mga minamahal kong taga-Light Commonwealth, nais ko po na tingnan nyo po, kayo ay nandyan kasi may purpose ang Panginoon kung bakit inilagay kayo dyan. At habang ginagampanan mo ang layunin ng Diyos, diyan ka pa rin, ikaw ay magiging successful. Pero kung wala ka ng gamit, ikaw ay itatapon lang. So look for your purpose. And be sure that the power comes from God. And as you are doing your purpose under the influence and the power of Jesus and the Holy Spirit, remember your presence in the church, in your home, and wherever you are can make a difference. Kung meron tayong mga bagay na hindi pinagkakasunduan, love covers a multitude of sin. Forgive, and you will be forgiven. Kung naniniwala ka na ikaw ay niligay ng Diyos sa lugar na yan, do your best to be a blessing and not a burden. Once again, happy 33rd anniversary, Light of the World Commonwealth. Father, in the name of Jesus, I cry out for Light Commonwealth. Many are hurting, oh God. Many are confused. Many are tired, oh God. And many do not know the place where they belong. Right now, I ask that wisdom will be given to each and every one of them. That Holy Spirit, clarity will be upon them. And that love will unite every one of them. Knowing that their purpose should be to glorify you and to expand your kingdom. I commit Pastor Joven Ongotan and his family into your hands. I bring Pastor Regine Allen and the whole family, the elders of the church, the ministry heads, believing that they, as they are committed into your loving hands, they will work as one with a purpose and the
power being in them and their presence being a testimony. Thank you so much for loving all our brothers and sisters in Light of the World, Worldwide Ministries, Commonwealth. In Jesus' name we pray. Amen. God bless you all. I love you all. Light of the World, Commonwealth. I'm praying that God will do great and mighty works in your life. Have a blessed anniversary. In Jesus' name.